Hi guys, ako pala si Charlie. Ngayong video naman guys, sasagutin natin ang mga katanungan na paano ba ang paglinis ng mga unit sa PisoNet, ano ang dapat i-check kapag hindi gumagana ang unit after linisan, at tuwing kailan ba dapat naglilinis ng mga unit sa PisoNet. Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na yan, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe ka na. And paki-like na rin ang video na to. So tara guys, simulan natin. So yun guys, bago tayo magsimula, ay ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang mga dapat gamitin kapag maglilinis ng units. Unang-una sa lahat, dapat meron kayong blower, brush, basahan, pambura para sa RAM, at screwdriver para pambukas ng cover ng unit. So yun guys, simulan natin na paglilinis. So yun guys, bali mag-start na tayo maglinis ng mga system unit ng PisoNet natin. Start natin guys. So yun guys, bali ang gagawin ko dyan guys, tataob ko muna yung mga keyboard para hindi mapasukan ng alikabok ang loob nito. Pwede rin naman tanggalin nyo yung CPU, then sa labas nyo bugaan. Sa akin dito ko na lang bubugaan sa loob para mas mabilis. Then yan, tatanggalin ko na yung cover nito. Yan, bali natanggal ko na yung side cover tsaka yung front cover. Next naman, bubugaan ko na ang lahat ng parts ng unit gamit ang blower. Kung wala pa kayong blower guys, ay meron naman nabibiling ganyan sa Shopee. Bali bubugaan ko para matanggal ang mga alikabok at agyo-agyo nito. And guys, kung mapapansin ninyo, hawak-hawak ko ang fan ng motherboard dahil pinipigilan ko ang pag-ikot ng fan. Take note guys, importante yan na hawakan ninyo habang nagbubuga kayo. Kasi once na umikot yan habang nagbubuga kayo, ay possible na mag-generate ito ng static papunta sa motherboard. Delikado ito para sa motherboard dahil possible na masira ang parts ng motherboard ninyo or maka-experience kayo na unexpected restart or blue screen. Kaya hawakan nyo ito at pigilan ang pag-ikot habang nagbubuka kayo. Nga pala guys, kapag naglilinis ako, hindi ko tinatanggal ang RAM nito. Yung iba kasi guys, tinatanggal nila. Wala namang problema doon. Pero sa akin, kung wala namang problema ang units, ay hanggat maaari, hindi ako nagtatanggal ng RAM. Tsaka ko lang tinatanggal ito pag nagkaroon ng problema. Then next, after nyo magbuga, brushin nyo ang lahat ng component or parts na nasa loob ng units ninyo, especially ang motherboard. Then after nyo brushin, ay bugaan nyo ulit ng blower para matanggal pa yung mga natitirang alikabok. Then after nyan, punasan nyo ng basahan ang mga gilid-gilid ng units ninyo. At punasan nyo na rin ang cover nito. Then balik nyo na ang cover ng CPU ninyo. Testing natin guys kung gumagana. So yun guys, gumagana ang system unit. Try naman natin ulugan ng piso para magbukas ang monitor. Alright, gumagana na. Dilinisan ko na rin ang ibang units ng PisoNet. Fast forward ko na lang guys. So yun guys, ganun na maglinis ng system unit. Ngayon naman guys, minsan kasi kapag naglilinis tayo, hindi maiiwasan na minsan hindi na gumagana ang system units kapag binuksan na natin ito. Kung sakaling mangyari ito sa inyo guys, huwag agad kayo matakot or magpanik dahil minsan nangyayari din sa akin yan, kahit sa iba. Kaya ano ba ang dapat i-check kapag hindi gumagana ang unit after linisan? Ang unang troubleshoot na gagawin nyo guys, ay check nyo ang linya ng mga cable. Baka natanggal lang ang pagkakasaksak nito. Check nyo yung power cord, yung VGA, yung HDMI. Ngayon, kung okay naman ng cable at nakasaksak naman ito, check nyo naman yung mga linya ng power supply na papunta sa motherboard ninyo. Check nyo yung power connector, 24-pin connector, SATA connector, at panel header ng motherboard front. Try nyo din na ng pagkakasaksak. Baka lumuwag or natanggal lang ito sa pagkakasaksak. Ngayon, kung di pa rin gumagana guys, check nyo naman yung RAM. Balikan to ang gagawin ninyo. Tanggalin nyo ang RAM at bugaan nyo ang RAM slot nito. Then brushin ninyo, then bugaan nyo ulit. Tapos after nyan, doon naman tayo sa RAM. Then ang gagawin nyo sa RAM,
buburahin ninyo ang gold pins nito para matanggal ang dumi nito. Then after nyan, brushin nyo ulit. Then kapag tapos na, isalpak nyo ulit ito sa RAM slot. Yun lang guys. Ganun lang mag-troubleshoot ng system unit kapag hindi gumagana after linisan. Ang next naman ay, tuwing kailan ba dapat naglilinis ng system unit sa PisoNet? Ang sagot ko dyan sa inyo guys ay, maglinis kayo ng system units every 6 months or half of year. Dahil alam nyo naman na ang mga PC natin sa PisoNet ay araw-araw ginagamit. Kaya mas prone ito sa dumi at alikabok. At minsan ito nagiging sanhi ng pagbagal ng mga PC natin, pagkalag, pagka-delay, at pagkakaroon ng problema. Kaya mahalagang every 6 months dapat kayo naglilinis ng mga system units ninyo. Bilang PisoNet owner ay kasama ito sa trabaho natin. At mahalaga itong gawin upang maiwasan ang pagkasira ng mga PC natin. And isa pa, para maiwasan natin ang mga nagre-reklamong customer. Madali lang naman ito guys. Basta sundin nyo lang ang instruction na binigay ko sa inyo. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ngayon. And kung may katanungan kayo guys, ay mag-comment na lang kayo sa ibaba. At sasagutin ko lahat ng yan. Disclaimer lang guys. Di naman ako expert na technician. Gusto ko lang i-share sa inyo ang mga nalaman ko at experience ko sa pagpipisonet. And gusto ko lang din makatulong sa mga bago pa lang nagtatayo ng PisoNet. Para kahit papano ay may guide kayo sa pagsisimula. Yun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like na lang ng video na to. And paki-subscribe na rin ng channel ko guys. Para mas ganapa ako gumawa ng mga ganitong content. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Bye!